sa kabanalan. Pero habang binabasa natin ito, makikita natin na may napakagandang paalaala ang Diyos. Ang relasyon sa Kanya ay hindi dapat minsan lang. Ito ay dapat patuloy na nagniningas. Samahan niyo ako habang pagnilayan natin ang Leviticus 24 gamit ang CAT method. Know, accept, trust. Kilalanin natin kung sino ang Diyos. Sa Leviticus 24, iniutos ng Diyos na ang ilawan sa tabernakulo ay dapat laging may langis at hindi kailanman mamatay ang apoy nito. Ang tinapay naman ay patuloy na inilalagay sa kanyang presensya bilang paalaala ng kanyang tipan at katapatan. Makikita rin natin ang seryosong babala tungkol sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Hindi ito dahil malupit ang Diyos, kundi dahil banal siya. Karapat-dapat siyang igalang at parangalan. Ang mensahe ay malinaw. Ang Diyos ay banal, tapat, at karapat-dapat sambahin, hindi lamang tuwing may oras tayo, kundi araw-araw. Ngayong alam na natin ito, anong kailangan nating tanggapin? Marahil iniisip natin na sapat na ang Sunday worship o ang ilang minutong devotion. Ngunit pinapaalala ng Leviticus 24 na ang pagsamba ay isang pamumuhay. Paano tayo magsalita kapag walang nakakarinig? Paano tayo kumilos kapag walang nakakakita? Paano natin dinadala ang pangalan ni Kristo sa ating tahanan, trabaho o paaralan? Hindi tayo tinawag para magmukhang mabuti lamang. Tinawag tayong mamuhay bilang mga taong nabago ng biyaya ng Diyos. Ito ang magandang balita. Kung pakiramdam mo ay humihina ng iyong espiritu, hindi mo kailangang sindihan muli ang sarili mong ilaw gamit ang sarili mong lakas. Si Jesus ang ating tunay na liwanag. Kapag nananatili tayo sa Kanya, siya ang nagbibigay ng bagong lakas, bagong pag-asa, at bagong sigla. Siya ang nagpapanatiling nagniningas ng ating pananampalataya. Hindi niya hinihinging maging perpekto tayo. Ang hinihingi niya ay manatili tayong malapit sa Kanya. Habang binabasa ko ang Leviticus 24, napatanong ako sa sarili ko, ano ba talaga ang nagpapailaw sa buhay ko? Minsan kasi, ang sigla natin ay nakadepende sa ministry, sa appreciation ng tao, sa dami ng views, o sa magagandang pangyayari. Pero kapag nawala ang mga iyon, tila nawawala rin ang apoy. Ipinapaalala ng Diyos na ang ating ilaw ay hindi dapat nakadepende sa sitwasyon. Ang tunay na pinagmumula ng ating liwanag ay ang presensya ng Diyos. Habang nananatili tayo sa Kanya, hindi tayo mauubusan ng pag-asa. Ang ilaw ay hindi nagsisindi para sa sarili nito. Ito ay nagsisindi upang makita ng iba ang daan. Ganun din ang buhay ng isang mananampalataya. Hindi tayo nabubuhay para sa sariling pangalan, kundi upang sa ating buhay ay makita ng iba ang kabutihan, kabanalan, at pag-ibig ng Diyos. Kung napapansin mong lumalamig ang iyong puso, huwag lumayo sa Diyos. Mas lalo kang lumapit. Hindi Kanya itataboy. Siya mismo ang magbibigay ng panibagong lakas sa iyo. Ngayon, inaanyayahan kita. Kung matagal ka ng pagod, kung nawawalan ka na ng sigla, o kung pakiramdam mo ay mahina na ang iyong pananampalataya, lumapit ka muli kay Jesus. Hayaan mo siya ang muling magsindi ng apoy sa puso mo. Ang ilaw na nagmumula sa Kanya ay hindi kailanman mawawala. Let us pray. Panginoon, salamat
dahil ikaw ang aming liwanag. Kapag nanghihina kami, ikaw ang nagbibigay ng panibagong lakas. Turuan mo kaming mamuhay na may paggalang sa iyong pangalan at manatiling malapit sa iyo araw-araw. Naway ang aming buhay ay maging ilaw na nagtuturo sa iba patungo kay Kristo. Panatilihin mong nagniningas ang aming pananampalataya hanggang sa araw na makaharap ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating devotion podcast. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa Leviticus 24, ito yon. Ang apoy ng pananampalataya ay hindi pinananatiling buhay ng ating sariling lakas. Ito ay nananatiling nagniningas kapag nananatili tayo sa presensya ng Diyos. Kaya patuloy nating kilalanin ang Diyos, tanggapin ang kanyang salita, at magtiwala sa kanyang katapatan araw-araw. Hanggang sa muli, ito ang iyong kasama sa ating Cut Devotion Podcast. Patuloy tayong lumakad sa liwanag ni Kristo. God bless you. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.